Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon mga kaibigan. Pero bago ang lahat ng yan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. At huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan. Let's go! Muli namang pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ang isasagawa po na regular na sectoral meeting. Bukod sa paghingi ng update sa progreso ng mga proyekto ng kinaukulang ahensya na kalahok sa naturang pagpupulong, aasahan na din na magbibigay ang Pangulong Marcos ng direktiba sa pinuno ng ahensya. At pagkatapos ng sectoral meeting ay haharap naman ang pinuno ng departamento para sa press briefing sa Malacanang. Dito ilalahad ang mga napag-usapan sa pagpupulong, kabilang na ang mga bagong utos mula sa punong ehekutibo para sa mga department heads na kasama sa naturang meeting. Hindi pa sinabi ng Presidential Communications Office kung anong ahensya ng gobyerno naman ang pupulungin ng Pangulo ngayong araw. Sa karagdagan pa ang balita, naglunsad naman ng panibagong Joint Air Patrol ang Philippine Air Force kasama na ang US Air Force sa loob ng Exclusive Economic Zone ng ating bansa kahapon, Pebrero 19 ng kasalukuyang taon. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, tatlong FA-50 ng Philippine Air Force ang ginamit kasama ang isang United States Pacific Air Force B-52H Heavy Bomber aircraft. Sakop nga ng Air Patrol ang nasa 90 nautical miles kanluran ng Candon, Ilocos Sur at 50 nautical miles hilagang kanluran ng Lubang, Occidental, Mindoro. Sinabi pa ni Colonel Castillo na ang aktibidad na ito ay isinagawa sa ilalim ng ikatlong Maritime Cooperative Activity sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos na nagsimula noon pang Pebrero 19 ng kasalukuyang taon. Ang una kasing exercise na ginanap ay noon po yung Nobyembre ng nakalipas na taon at ang pangalawa naman ay noong Enero lamang ng kasalukuyang taon. Sinabi naman ni Colonel Castillo na ang MCA ay naglalayong palakasin ang kooperasyon sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at ng United States na nagpapataas ng interoperability sa pagitan ng dalawang Air Force. Sa aktibidad ding ito, binibigyang diin ng Philippine Air Force ang kanilang pangako at kahandaang suportahan ang pagsisikap ng Armed Forces of the Philippines sa pangangalaga sa teritoryo ng ating bansa, mga karapatan sa soberanya at pagtataguyod ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Kaugnay pa ng balitang yan, posible namang maghain ng Pilipinas ng mga kaso laban sa China at Vietnam sa gitna ng mga aligasyon na paggamit ng kanilang mga mangingisda ng cyanide sa may Baho de Masinloc, ayon kay National Task Force to West Philippine Sea spokesperson Jonathan Malaya. Saad pa ng opisyal na iimbestigahan ng pamahalaan ang naturang napaulat na paggamit ng cyanide sa may Bahura, saka ibibigay ang findings dito sa Department of Justice at Office of the Solicitor General para sa posibleng paghahain ng mga kaso sa Tribunal for Environmental Degradation. Maalala, una nang sinabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nito lamang nakalipas na weekend na nakatanggap sila ng impormasyon mula sa kanilang ground personnel na ipinaabot din ng mga Pilipinong mangingisda na nasa lugar na nadiskubring matinding napinsala ang Bahura na posibleng dulot ng paggamit niya ng cyanide ng mga mangingisdang Chinese at Vietnamese. Samantala sa parte naman ng Chinese Foreign Ministry, sinabi nito na pawang gawa-gawa lamang umano ang paggamit ng mga mangingisdang Chino ng cyanide doon sa lugar. Sinabi din ng Chinese Embassy sa Pilipinas na ang natura daw na aligasyon laban sa mga mangingisdang Chino ay wala umanong basihan. Umapila ang isang grupo ng mga Pilipinong mangingisda sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na kasuhan ang mga Chinese fishermen na gumagawa umano ng illegal na pangingisda dyan sa West Philippine Sea. Ito ay kasunod na rin ng ulat na mayroong mga foreign fishermen na gumagamit umano ng cyanide sa Baho de Masinloc Shoal. Sa isang statement ay sinabi ng Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya o Pamalakaya sa Pilipinas at partikular na ang kanilang National Chairperson na si Fernando Hicap na walang dapat na exemption o kaya naman ay delay ang
aksyon ng pamahalaan ukol dito. Sa ilalim kasi ng inamyendahang Philippine Fisheries Code of 199 ay mahigpit na ipinagbabawal ang anumang foreign entity o mangingisda na mag-operate ng alinmang bahagi ng naturang sakop ng Pilipinas. Samantala bukod dito ay binigyang diin ng naturang grupo na too late na raw ang hakbang ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na pagsasagawa ng regular na pagpapatrolya sa Baho de Masinloc upang matugunan ang malawak na pinsala na ginawa ng Chinese fishermen sa marine resources ng Pilipinas. Kumalabo, una na ngang iniulat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na tinatayang nasa mahigit 1 bilyong piso na ang halaga ng idinulot na pinsala ng kagagawan umano ng cyanide na ginamit doon sa cyanide fishing ng China sa Bahura dyan sa Baho de Masinloc Shoal. Paniwala kayo, lalong iinit ito, lalong titindi. Kasi nga po, lahat kabaligtaran. Lahat ay kabaligtaran ang ginagawa at sinasabi ng Chinese spokesperson at Chinese authority sa issue ng exclusive economic zone. Hindi nila kinikilala ang exclusive economic zone until now. Hindi kinikilala ng China ang exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kadali, parinig ko nga sa inyo, pero Chinese lingwahe rito. Pero mabigat eh. Ano nakalagay dito? We will not turn a blind eye on Philippine provocation and harassment. Wow. Tayo pa daw ho'y napuprovok, tayo pa rin nanghaharas sa kanila. Okay, tayo kabaligtaran, di ba? Ito ho, Chinese official ang nagsasalita, spokesman ng kanilang People's Liberation Army. So kaya ako sinabi ko nga sa inyo, tataas pa ang tensyon dahil tumitindi sila. Wala silang pakialam talaga. Tayo pa raw napuprovok, tayo daw nanghaharas sa kanila. So hindi na talaga alam kung anong ibig sabihin ng exclusive economic zone. Pinipilit nila ang kanila, ay kakaiba talaga. 有关言论纯属不实炒作， Yan. 菲方不顾中方一再劝阻，执意派船闯入中国仁爱礁临近海域，还以挑衅性的方式冲撞中国海警船，并导致剐蹭。这种行径是非常危险的，也是极不专业。 Military official 中 po 国海 yan. 警依法采取必要 Hindi ko 措 na 施 parinig kayo, hindi ko rin makikita kung ano pinagsasabi nito eh. Pero more or less yung sinasabi niya, tayo nga po ang nanggugulo. Tayo nga po yung nagsisimula na po provocation daw tayo. Bully, mambubuli tayo, provocation, kung ano namang sinabi. So, hindi nga daw talaga sila papayag niyan. Meron pa nga silang apila na itigil ng Pilipinas daw po yung harassment sa kanila. Baliktad. Ay, ano gagawin natin? Anong gagawin ng ating gobyerno? Anong gagawin ng ating military at Coast Guard? Ay, hindi naman tayo papayag at maniniwala doon sa sinasabi nila. So, ibig sabihin, kung ang kanilang tingin ay ating hinaharas sila, tayo napuprovok ng tensyon at gulo dyan sa West Philippine Sea. So, baliktad. Alam ka namang mag-withdraw tayo dyan. Alam ka namang i-abanto natin yan. Ilabag yan sa saligang batas. Sinabi na nga ng Pangulo na kahit 1 pulgada ng property ng Pilipinas ay hindi niya papayagang makuha ng kahit sino. So, yun yung prinsipyo. Yun yung argumentong matibay. Sinabi niya ng Pangulong Marcos before United Nations General Assembly noong September 2022. At yan ay nakarecord sa United Nations. So, paninindigan yan. Kaya, lalong tataas ang tension dito kasi nga po, iba yung paniniwala ng China. Sa halip na, di ba, no, isang linggo meron silang proposal na willing silang makipag-usap, willing silang makipag-ugnayan sa Pilipinas, pero itong kanilang Chinese military, ganyan ang sinasabi. Pwede bang makipag-usap yung ganong merong sinasabing tayo'y nangaharas, tayo'y nagpuprovok? Kaya anong pag-uusapan kung gano'n? Baliktad eh. Ayaw nilang aminin na sila yung illegal sa West Philippine Sea. Ayaw nilang aminin na sila ay walang authority sa West Philippine Sea. Ang kailang paniniwala, kanila ang West Philippine Sea. Bali wala yung exclusive economic zone ng Pilipinas. Grabe. So, titindi ito. Titindi ito sa 2024 pagka ganito. Kasi ang sinasabi niya ay tayo nang haharas eh. So, ibig sabihin, pwede silang mapikon dahil ang piling nila silang hinaharas. Sabi nila tayo nagpuprovok, so pwede silang mapikon. Kapag sila napikon at gumawa ng action dyan, sasabihin, ipinagtanggol lang nila ang kailang sarili. Ganyan silang kasama. Pinalalabas nila tayo yung nag-uumpisa, tapos pag sumagot sila, papalabasin nila, sila ay idinipensa lang nila ang kailang sarili, ang kailang bansa. O nakita mo. Di ba napakalayo ng katahimikan? Mas malapit yung hindi pagkakaunawaan. Kaya nga mas tataas ang tensyon sa pagkahugay niyan. Wala akong nakikitang magkakasundo eh. Sorry sa aking pong opinion at analysis dito, wala akong nakikitang magkakasundo ang Pilipinas at China dito sa isong ito kasi magkasalungat. Ay ang Pilipinas, suportahan natin kasi tayo naman ay naniniwala sa exclusive economic zone, international law, at ating saligang batas. Kasi sinasabi ng saligang batas, atin yung lugar na yan at ipaglalaban dapat ng ating gobyerno at yan ang ginagawa ni Pangulong Marcos, ang teritoryo ng ating bansa. So, patindi ito.
Ang piling ng China, yung South China Sea kanila na. Ang gusto nilang makuha talaga ay West Philippine Sea. At hindi lang yung West Philippine Sea. Lahat ng isla at dagat o nasa boundary ng China at Pilipinas, gusto nilang makuha yan. Pati yung Philippine rice na napakalawak. Yan ang mabigat. At titindi nga po ito. Anong gagawin? So, ang gagawin natin, at aking apela sa inyo, manindigan talaga tayo ng tuloy-tuloy. Huwag nating pabayaan ng gobyerno. Sana yung mga Duterte family, sana manindigan na rin sila kasi hanggang ngayon wala ko sila sinasabi. Si Duterte at saka si Vice President, former President at Vice President, walang sinasabi sa isyong ito. Pati yung kanilang mga followers, supporters, wala rin. Pinagdudahan niya sila na pumapabor pa sa China. So kaya nga pinagdudahan din sila na sila yung pro-China. Sila yung nagtatanggol sa China. Lalo na yung mga vlogger at supporters nila na sinabi nga ni JBS ito, ay kumikita, ginagamit ng China na posibleng nababayaran sila. Posibleng nababayaran sila ng China. Kasi yung disinformation campaign ng China ay sa buong mundo, ginagawa yan. So dito sa atin, mas ginagawa nila para mahati ang mga Pilipino at lumakas ang kanilang persa. Yan ang nakakalungkot. So huwag po kayong magsasawa. Atin pong manindigan ito. Atin pong suportahan ang ating pamahalaan, tama yung ang kanilang paninindigan. Ngayon, yung mga politiko, individual, o kung anong grupo dyan, na pro-China o walang pakialam, walang sinasabi. So yan ang isa sa mga nagpapalakas ng loob sa China. Kasi meron silang kakampi rito. Merong Pilipinong kumakampi sa China. Nakakalungkot, ano? Grabe. Ang iingay sa politika, puro nagmamadali. Gusto makabalik sa power. Gusto magkaroon ng kapangyarihan kahit galing na sila dyan. Gustong bumalik. Pagkatapos, hindi naman pinanindigan ng West Philippine Sea, saan tayo pupulutin? Aber, kung ito mga malaking politikong ito, gusto maghawak ng kapangyarihan, tapos ang dating pro-China o walang statement against China sa West Philippine Sea, saan tayo pupulutin mga kababayan? Magiging probinsya tayo ng China. Ipamimigay nila at hindi nila ilalaban ang ating mga property. Hahayaan nilang mapasok ang West Philippine Sea, ang Philippine rice, napakalaking property, bilyon or baka trilyon, business sa oil, coral at iba pang laman dagat ang nandyan, mawawala sa atin. Dahil lang sa itong mga politiko na iba dyan ay wala namang pinaninindigan. Mas pumapabor pa sa China. Tapos gusto nilang bumalik sa power. Gusto nilang kuhanin. Nagmamadali sila, hindi ka sila makapaghintay ng 2028. O saan tayo? Anong mangyayari sa bayan natin? Diba? Kaya ako ay laging nananawagan, huwag na huwag kayong paggamit at magkamali. Huwag nating suportahan this coming 2025 eleksyon ang mga senador at iba pa. At lalo na yung 2028 presidential at vice presidential election. Maaaring bandang huli, sasakay sila sa isyu ng China para kunwari maka-Pilipino. Para lang makakuha ng sympathy or makakuha ng suporta at boto. Madalas ganyan, maraming politikong manggagamit eh. Pag alam nilang umihina sila, dahil sa kanyang paninindigan, biglang babaguhin ang bahagya para makuha nila yung duda ng dududa. So doon kayo malilin lang. Pagka kasi ang political party gumawa ng ganon at kumagat kayo at nanalo sila, iiwanan kayo. Paninindigan nila yung kanilang paniniwala. Yan ang masakit. Dahil tandaan nyo, walang politikong sumunod sa 100% na pangako. Di ba nakita niyo yung panahon ni Duterte, sabi niya? Pag-iiskis sila, pupuntahan niya yung West Philippines, nangyari ba? Wala naman. Kasi sabi niya, sinabi lang niya. Sinabi niya, in 3 months, mawawala na ang drug sa Pilipinas. Ano ba nangyari? After 6 years, marami pa rin. Hindi nangyayari talaga. Maraming mga buladas, statement, paasa, bola, or pagkukunwari pag-eleksyon. Kaya huwag na huwag kayong madala. Alam mo, nakakalungkot. Itong ganitong issue masyadong personal. Kasi ang political exercise o ating obligasyon sa eleksyon, dapat alam na natin ang gagawin. Alam niyo sa ibang bansa, matalino ang mga mamamay nila. Kahit anong galing o yaman, ma-influensya ang politiko, pag nakita nilang hindi magandang ginagawa, wala silang pakialam, hindi nila isinusuportahan yun. Kaya tayo matuto. Mga Pilipino, hindi. Ang daling bulahin, ang daling makalimot. Nagpapagamit ng mga Pilipino, hindi naman lahat. So yung kahinaan, yung pumapayag kayong gamitin, paggamit kayo sa mga politisan, yan ang nagpapahirap sa inyo. Laging kawawa ang mahirap. Ang kawawa ang butante, ang kawawa ang nabobola, ang laging kawawa before, and during, and after election. Gamit na gamit kasi yan ang masang Pilipino. Yan ang masakit. Paano yun? Isipin mo, napakainit na ng tension dito sa West Philippines lalo na ngayon at titindi pa sa 2024.
Yung mga politiko dyan, naging ina ba tungkol dyan? Wala. Ang gobyerno lang ang naninindigan ng totoo. Military, Coast Guard, National Security, Intelligence Community, Office of the President. Kasi ang Pangulo as Commander-in-Chief at Chief Executive, ang kanyang paninindigan yun. At ini-implement naman, sinusunod ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Especially ang Defense Department at Military. Ayun. Kasi kung ano ang paninindigan ng punong ekutibo, ng presidente, yun ang sinusunod. Yan ang sinusunod ng military. Ay paano na lang kung halimbawa, mapalitan niya ng sino po, naubo akong pro-China. Siyempre, susunod yung military. Ako marami akong kausap ng military, ayaw nila ng gano'n. Kasi desidido sila, kanilang sinumpanyan sa kanilang tungkulin at sa ating saligang batas, ipaglalaban at inilalaban nila ang property ng Pilipinas. Ay paano kung yung magiging commander-in-chief, magiging presidente sa 2028, halimbawa, malayo-layo pa yun, di ba? Ay pro-China. Anong gagawin ng military? O kontra ba ang military sa commander-in-chief? Mahirap, di ba? Yan, sample lang yan. Kahit na anong gusto, mali wala kung lumaban ng militar, ayaw namin ng policy mo, Mr. President. O nga naman, gusto namin ipaglaban ng teritoryo natin. Kung ayaw ng commander-in-chief, away yun. Tapos no. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si Idol King ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.